Ito yung mahirap mga idol kapag talaga may malupit ka na offensive superstar sa team mo. Sa Dallas, dalawa pa yan. Si Luka, tapos si Kyrie nga. And unless na lang meron ka talagang defenders na magsistay sa harapan ng mga to kahit anong mangyari, problema talaga yan para sa OKC. Actually, puno rin ng mga good defenders ng Thunder. Sadyang wala. Nangingibabaw na lang talaga ang offensive game ng dalawang to. Dito kung kaya nga po ni Joe na tumapat kay Kyrie, no problem na yan para sa Thunder Pero sigurado ba sila na kaya ni Joe yan? That's why tumulong na nga lang din po itong si J-Dub dito. May tendencies din si Kyrie na mag-pull up dyan Kaya humarang na si J-Dub. And kita nyo, na libre yung corner. Sa ganito rin po yung patutunguhan ng video natin ngayon. Na libre yung corner shooter dahil sa gap na nangyari. Ito rin talaga mga idol, yan ang price to pay para mapigilan mo yung superstar ng Dallas. Kung kakayanin lang din ni Holmgren yan, walang problema para sa OKC. And very aware din po itong si Joe na iniiwanan niya si DJJ dito sa corner. Kasi yan po yung contingency nila Kaya sa title nga natin, hinahayaan ng OKC yung ganyan, na nalilibre yung corner. At malamang nalolocate na naman to ni Luka. Kahit na sa tingin mo, expected mo naman na yung mga ginagawa ni Luka, mahirap pa rin naman talaga siyang i-cover Dito, walang play and ganyan-ganyan na lang talaga kadali yung depensa kay Luka kung hindi ito binibigatan ng OKC. Transition at basic kay Doncic yan. Dito sa switch, nagbabadya na naman po ang posibleng mid-range na pull-up o step-back ni Luka kontra naman dito kay Cason Wallace. Pero hayaan pa ba ng OKC na makapasok siya at makapunta doon sa kanyang sweet spot na mag-iinit si Luka? So ayan na naman ang help. Wala na silang magawa Mag-a-attempt sa Luka ng komportableng tira kung hindi ganito na magpapadala sila ng tulong. Inatake na naman po ang gap at buti para sa OKC at nagbintis to. Kyrie naman ngayon mga idol at may switch na naman po ang Dallas guard. And kita nyo mga idol, iniiwan din talaga ng OKC yung corner shooter dahil wala naman na talaga silang magagawa. Mawawasak ang depensa nila kung hindi nila gagawin yan. Kailangan ni Chet mag-help dito Pero this time, itong si J-Dub tila na wala sa depensa. Wala rin siyang ginawa dyan at madaling nakapag-roll tong si Lively. Now probably ang best defender ng OKC na si Dort ang tumatapat kay Doncic. At okay yung matchup nga na ito kasi wide body itong si Dort. Parang football player at kayang-kaya talagang sumabay kay Luka, kaya makipagbungguan. Kita nyo, sa unang atake ni Doncic, ang pinangsalo niya ay yung dibdib niya. Pero wala pa ring dumating na help. Si J-Dub na natili kay Kyrie kasi si Kyrie nga yan. So kung good job lang din naman si Dort dito ay hindi magkakaproblema ang OKC. And sa tingin ko, good job naman din talaga si Dort. Natulog lang talaga si Shai dyan sa depensa. Balik nga natin ng kaunti mga idol. Kita mo, mula sa offensive rebound, tumatapat siya kay Lively. Pero nung umatake na si Luka, wala na. Nakalusot na si Lively sa kanya. So ano yung nangyari? Sinalo siya ni J. Will na dapat ay yung corner shooter yung tinatao. Bang! Dito nga kahit good job ulit si Dort, dahil walang help, umiscore lang si Luka. Again, dito tumatapat lang din si Dort pero ang risky ng mga biglaang step back ni Luka, di ba? Kaya ayan, sumalubong si Shai. So pili ka na lang sa step backan ka ni Luka o ganyang iiwanan mo yung kampi niya. Basically, nakahanap ng success tong si Luka kahit na best defender pa ng OKC yung tumatao sa kanya. Ayan na naman siya inatake at nung sinulubong nung dibdib, pinosehan ng mabilisan. At tulad nga kanina, ganun pa rin. Iniiwanan nila yung corner shooter para lang i-cover si Luka. Maintindihan mo naman sila rito kasi huling mga segundo na ito. At dahil dyan, na-foul ni SJ ito. So yun ang constant din mga idol sa laro na ito. Na-open ang mga corner shooters dahil sa matinding help kay Kyrie and especially kay Luka.
Hinayaan ng Thunder yan kasi wala naman na silang magagawa rin. Para pigilan si Luka, yun ang kailangan nilang i-sacrifice, and conversely, yun din po ang in-exploit ng Dallas. Kaya big credits din kina Derrick Jones Jr., pati kay PJ Washington late in the game kasi naipapasok nila yung mga tres nila kapag nalilibre. Si Derek Lively rin po ay ang ganda ng binigay na energy this game at naging X-factor din talaga sa mga rebounds niya. Pasok na tuloy ang Dallas Mavericks sa Western Conference Finals mga idol. Ito na ang kanilang pangalawang WCF in 4 years. Ano po masasabi niyo sa video natin yan? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.